Magandang umaga po sa bawat narito po and isa po muling karangalan na tayo po ay binigyan po ng pagkakataon to preach the Word of God. And good morning po sa ating mga brethren po dito po sa Christ in Every Heart Church and even din po sa mga nanonood ngayon sa ating pong ah, fellowship and even din po sa manonood din po mamaya sa ating pong preaching. We praise and thank God na kasama po namin kayo na makarinig po ng salita ng Diyos. And ngayon po, tayo po ngayon ay naatasan na mag-preach po ng salita ng Diyos and ng preaching series po. Kung tayo po ay nakasubaybay sa mga nakaraang mga araw, tayo po ay merong character study, Bible character na pinag-aaralan po natin and upang magamit natin kung ano man ang kanilang naging example sa Bible to live according to the Word of God. And sa ngayon po, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol po ngayon sa buhay ng isa sa mga Old Testament characters. Ang pangalan niya ay si Lot. And si Lot, siya po sa mga hindi po nakilala, siya po yung nephew o pamangking lalaki ni Abraham. So let's start. And ang passage po natin ngayon that will relate us to the life of Lot, matatagpuan po natin yon sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Basahin po natin ito and you can read with me sa atin pong verse po. And the verse says from Matthew chapter 5 verses 13 to 16 in Tagalog version, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga, sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. May the Lord continue to bless the reading of His Word. And bago po tayo magsimula, let us have a short prayer po. Let's pray. Father in heaven, we thank you po sa araw pong ito na kami po ay muli pong nagkaroon ng pagkakataon na magsama-sama upang sambahin ka po, bigyan ka po ng kapurihan at magnilay po sa iyong mga salita. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom sa oras pong ito. Bigyan po kami, Panginoon, ng pusong pangunawa ng iyong salita at bukas na puso't kaisipan na tumanggap ng aral na nagmumula po sa iyong salita, Panginoon, at magamit po namin to sa aming buhay at sa pang-araw-araw, Panginoon. And nawa po, Lord, ang bawat sa po sa amin ay continue po na mag-grow po at patuloy po kayo, Panginoon, na mamuhay na naayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Lord. Patuloy din po na kami pinagpapakumbaba lumalapit sa iyo, Panginoon. Linisin mo po kami at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. And wala pong ibang mag-glorify sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang. Salamat, Lord. Ito ang among samit tulangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. So, atin pong nabasa ang atin pong verse sa Matthew. And muli po, pinag-aaralan natin po ang buhay ng isa sa mga Bible characters from the Old Testament na si Lot. So magkaroon lang muna po tayo ng brief question to ponder habang binabasa natin yung verse natin kanina. There's a question here natin pong um, pwedeng pag-isipan while we are listening sa atin pong preaching for today. Yung nakalagay dito, madali bang sundin ang utos ng Diyos na maging ilaw at asin ng sanlibutan? So yan po yung katanungan po natin. And bilang member ng katawan ng Diyos, which is us, the church, tayo ay bahagi ng katawan ng Diyos, tayo ay tinawag niya upang maging mga asin at ilaw ng ating sanlibutan upang sa gayon, sabi sa verse, ay makita nila ang ating mga mabubuting gawa at mabigyan ng kapurihan ng ating amang nasa langit.
Ang utos na ito, in reality, napakahirap gawin para sa ating mga manampalataya ng Diyos at lalong-lalo na imposibleng magawa ng mga taong wala pa sa Kanya. Hirap talaga nitong gawin at lalo na it's hard na maging consistent. Hirap na nga itong ma-accomplish, hirap din itong gawin consistently. Lahat tayo nakaka-relate sa ganitong sitwasyon and we are called to make a difference for the Lord, lalo na ngayon na ang mundo ay pasama ng pasama. We are called to stand out as believers, not to blend in sa mundo. Ang utos na ito in reality ay napakahirap gawin para sa ating manampalataya at patunay dito, patunay nga na sinabi, di ba, na mahirap siyang gawin sapagkat ang mundo ngayon ay pasama ng pasama. Um, Alam naman natin yung nag-trending na issue sa ating bansa, yung yung mga ghost projects sa DPWH. And yun, karaniwan na yun na atin matutunghayan sapagkat alam naman natin na ang mundo ay likas na makasalanan. And yung corruption na ating na-witness, hindi lang ito minsan nangyayari kundi araw-araw sapagkat ang corruption ay sintomas lamang na sintomas lamang ng kasalanan na lahat tayo ay mayroon. And ang tanging Panginoong Isus lamang ang makakalunas at makakapagbago sa atin. So, for us, tayong niligtas ng Panginoon na nililinis na araw-araw, na kung saan ang banal na Espiritu ay nasa atin, how can we become the salt and light ng mundong ito sa kabila ng hirap at kadiliman ng mundo? Mabuti na lamang at nariyan ang salita ng Diyos upang tayo ay bigyan ng comfort at encouragement upang magawa natin ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And series natin ngayon, ating pinag-aralan at pinagnilay-nilayan ang mga buhay ng mga Bible characters. Ngayon naman, ating pag-aaralan ang buhay ni Lot, ang pamangkin ni Abraham. Dito natin titingnan kung paanong ang manampalataya ay dapat isapamuhay ang pagiging ilaw at asin ng sanlibutan. At yun ay pinakita sa life ng kanyang uncle na si Abraham, and makita rin natin, matutunghayan din natin sa buhay ni Lot na kung paano ang isang bagamat manampalataya ay nabigo na mamuhay para sa kapurihan ng Diyos. So, magkaroon lang po tayo na mabilis na impormasyon tungkol kay Lot. So, yan. Kita natin dito na si Lot, siya yung pamangking lalaki or nephew ni Abraham. Sabi yan sa Genesis chapter 11 verses 27 to 31 and verse 12 to 5. And according sa same verses na ito, kung magkaroon tayo ng time na basahin po ang mga verses na ito and mapag-aralan pa yung buhay ni Lot, makikita natin dito na meron siyang malapit na relasyon kay Abraham. And dito rin natin mababasa, sabi dito sa Genesis sabi dito sa Genesis chapter 12 verses 4 to 5, natin nabanggit kanina na si Abraham, isinama niya si Lot nang siya ay binigyan ng Diyos ng utos na umalis mula sa kanyang bahay, sa kanilang lupa kung saan sila naninirahan dati, which is land ng mga Chaldeans. And sumama dito si Lot na kanyang pamangkin papunta doon sa promised land, which is now Canaan. And we can say din dito sa mga preceding verses that si Lot ay isang tunay na manampalataya ng Diyos. And we can confirm that as well hindi lang sa Genesis pati na rin sa 2 Peter chapter 2 verse 7. Meron ditong verse na sinabi dito, ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid. So, dito pa lang sa verse na ito, 'di ba, ito ay verse na ito ay letter na sinulat ni Apostle Peter, and we know, alam naman natin na kadalasang ginagamit ng mga apostles ang salitang matuwid or taong matuwid bilang katumbas sa salitang ligtas or taong naligtas or Christian, believer.
at manampalataya. Kaya dito natin masasabi na si Lot ay isa ring tunay na mananampalataya ng Diyos. And as we go on sa buhay ni Lot, we can say na yung pamumuhay ni Lot um, na kasama si Abraham, na kasama siyang nirahan sa Negev, kasama ni Abraham bilang tugon sa tawag ng Panginoon. At dahil na rin sa pagtitiwala ni Lot sa Diyos ni Abraham, dahil nga siya ay mananampalataya, siya ay kasama niyang naglakbay at nanirahan doon. Bagamat wala silang alam kung ano yung meron doon or ano yung naghihintay sa kanila. Dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay pinagpala ng Panginoon at binigyan ng maraming mga alagang hayop at magandang supply ng pangalaga. Sa makatwid, sila ay naging sobrang mayaman. We can read that and confirm sa Genesis chapter 13 verse 1 and verse 6. At dahil sa umaapaw na biyaya ng Diyos, nagsilbi din itong testing point ng Panginoon upang ipaalam sa kanila ng Diyos kung sino ang may hawak sa ng kanilang mga puso. Sila ay pinagpala ng Diyos, binigyan ng maraming mga ari-arian, halos sila nga yung pinakamayaman sa lugar na yon, at alam ng mga naninirahan doon, mga Canaanites and Perizzites, na sila yung pinaka mayaman sa lugar na yon. So dito natin nakita, 'di ba, na bagamat sila Abraham at si Lot ay pinagpala ng maraming mga alaga at ari-arian, yung response nila sa blessings ng Diyos ay magkaiba. So, alamin muna natin kay Abraham. Kay Abraham, ang naging response niya ay pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. And ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 13 verses 2 to 4. Dito sa verse ito, kung basahin nyo na lang po sa mga hawak yung Biblia, na sa verse na ito, after na siya ay pinagpala ng Diyos, nagpatayo siya ng dambana upang mag-alay sa Diyos bilang handog ng pagsamba at pasasalamat. Ito rin sana yung maging tugon natin sa Panginoon, na sa mga biyayang ating mga natatanggap, mga panalangin kanyang dinirinig at sinasagot, pasalamatan din natin ang Panginoon at magdulot ng matibay na panampalataya sa atin. Kumbaga, as God blesses us, as God lifts us up, our dependence to Him, our faith must be low. And our dependence sa ating Panginoon must be greater than before. We should worship the blesser and not the blessings. And another thing, we should not forget God when He answers our prayer. And ito ang isa or unang hakbang upang tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. We cannot be the salt and light of the world if we are not clinging to the God who supplies us with our oil. Kasi yung ilaw in context dito dun sa Matthew na sinabi ni Jesus Christ, in order for it to continue na magbigay ng ilaw is merong oil. So our oil is not on our own, but the oil comes from God. So for our light to shine brighter, we should depend more on God. We should depend more on the Holy Spirit. So sa ating pagpapatuloy, naging susi din ang umaapaw na blessing nila upang magkaroon ng pagkakataon na makita ng mga naninirahan doon ang kanilang testimony at mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Dito natin mababasa na sinubok ang kanilang pananalig sa pamamagitan ng problema sa kanilang pagpapala na natanggap mula sa Diyos. Ito ay nasa Genesis chapter 13 verse 6 na babasahin natin dito. Napakarami ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa makawan ni na Abram at Lot or si Abraham, kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. And ito yung opportunity na sila pinagpapala ng Diyos, merong problem, and the thing is, meron silang audience, hindi lang sila. Sino itong mga audience? Sabi dito, nung panahong din yun, ang mga Kananeo at Perizzeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. So dito, nagkaroon ng pagtatalo ang mga trabahante, mga pastol nila
Abraham at Lot, and yun yung nakaapekto sa kanilang relasyon. And you know what Abraham did na kung paano niya binigyan ng kapurihan ng Diyos at na preserve niya yung kanyang testimony sa mga naninirahan doon na hindi yan palataya sa Diyos. Abraham did the right thing. Ang ginawa niya, namagitan siya sa sitwasyon upang hindi na lumala pa ang gulo sa harap ng mga Canaanites and ng mga Perizzites, in which sabi ko na nga na sila yung mga lahi doon na mga pagans or hindi mga naniniwala sa Diyos na ginawang opportunity ng Diyos para unang-una siyasatin na rin na maging susi para siyasatin na rin natin ang ating mga puso kung saan ba tayo naka-anchor, kung sa blessings ba or sa blesser, but also an opportunity for us to show our testimony to others as well. Kung sila ba ay mabibless ba, at the same time maging daan ba ang ating testimony so that we will win them for Christ. And ito rin ang isa sa mga paraan upang makilala ng mga tao ang ating Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 18 na when you become sa pagig sa ganitong kaguluhan na ginawa ni Abraham na siya ay namagitan, sabi sa Romans chapter 12 verse 18, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman, gayon din sa Santiago chapter 3 verse 18 na namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Therefore, to feel God's command na maging asin at ilaw ng sanlibutan, um, una again sinabi natin kanina na we should worship the blesser and not the blessings, and we should always be anchored palagi sa Panginoong Diyos anuman ang mangyari. Secondly, let us preserve our testimony by living peaceably with people. Siyempre, we cannot do it on our own. So we must depend by God's grace to live peaceably with men, and we must do it intentionally. Kagaya ng ginawa ni Abraham na namagitan siya upang hindi na lumala pa yung pagkakagulo. Sabi nga, ang naging tugon ni Abraham ay ang pagiging mahinahon sa sitwasyon na iyon na conflict nga, and naging siyang mapagbigay at pinakita rin niya yung katapatan sa Diyos na nagbigay sa kanya ng pagpapala. Ngunit, ito yung response ni Abraham that um, we should um, follow or we should copy or gawin nating ehemplo. But on the other side, sa pagbabasa natin, yung response naman ni Lot ay in contrast sa ginawa ni Abraham. So, if Abraham does things thinking for an eternal purpose, si Lot naman, ang naging tugon niya ay batay sa kanyang nakikita or kung ano yung nasa sitwasyon at the moment. And mababasa natin yan sa Genesis chapter 13, verses 10 to 11. After namagitan si Abraham para hindi na lumala yung problema at hindi matisod yung mga unbelievers sa kanila na kilalanin ng Diyos. So, yan, nakalagay dito, iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Yan. So, nalaman dito natin na ang naging tugon ni Lot, which is again na ano to na sadly happened, but we know that hindi lang ito nangyari kay Lot, or this is not an extraordinary thing, but we know this is a common thing na kahit tayong mga believers ay nakocommit na natin. And kahit sa ating buhay Kristiyano, and possibly kung hindi pa nagagawa, hindi pa natin nakocommit, but we know that in the future we will
we will somehow do that sometimes because we forget that at the same time we are still living in this world and with our body na puno ng kahinaan against sin. So we can conclude na sa parehong ah, problema na binigay kay Abraham at kay Lot, na-reveal na mas pinahahalagahan ni Lot ang pagpapala kaysa sa Panginoon. Dito natin, sadly, nakita din, na-realize na naging short-sighted siya sa sitwasyon at nag-judge siya based sa kung ano ang mainam na nakikita niya. So yan, so sa same verse na ating binasa, dahil naging mali ang kanyang pag-ibig, ay anong nangyari? He selfishly chose ang sitwasyon na maganda sa panlabas at sa tingin niya na magiging successful, regardless na alam regardless na ano to, regardless of the fact na alam niya kung anong meron sa lugar na ito. Because kung patuloy pa nating babasahin tong verse na to, on proceeding verses after verse 10, dito natin masasabi na bagamat maganda, parang mukhang promising yung direction na ano to, na gustong puntahan ni Lot, may problema din sapagkat yung lugar na yon ay sa gawing lugar na yon nandun maraming kasamaan na nangyayari. And we can say that that is the direction of the Sodom and Gomorrah. So regardless of the fact na alam ng lahat ng mga tao that time na ang tutunguhin niyang lugar ay kilalang kilala sa napuno ng kasamaan at kahalayan, pinili niya pa rin na pumunta doon. So this sometimes happens to us na meron tayong mga desisyon um, na hindi natin nasasangguni sa Panginoon because we thought na um, that we do not need God's advice because as from what we can see, parang masabi natin na ay hindi naman ako mapapahamak niyan or kaya ko naman yan or malayo naman yan, malayo naman na mangyari sa akin yan sapagkat ganito ako. So that is sometimes the wrong thing na nakocommit natin, and kaya when we come to reflect on this, we can say that we can relate sa ginawa ni Lot. And um, for us believers, maging lesson natin ang buhay sa ang mga pangyayaring ito, gayon din sa buhay ni Lot na wag natin 'tong gawin, and wag nating or iwasan natin as much as possible in every decisions na ginagawa natin, we consult God. Yan. So, ano yung naging epekto kay Lot nung pinagustuhan niya lang yung sinunod niya? For a time, merong positive na nangyari sa desisyon na ginawa ni Lot. May positive effect na nangyari, but this is just but I do not say na I am not saying na I am promoting this or there's a good side talaga, but let's just look at it in an unbiased way about sa binigay na information ayon sa salita ng Diyos. So una, nakita natin dito na sa Genesis chapter 19, na si Lot ay yumaman sa lupain ng Sodom, and hindi lang siya yumaman, nagkaroon din siyang ng mataas na katungkulan doon sa lupain ng Sodom. And hindi man directly sinabi doon na ano to, na kung ilan or kung gaano siya kayaman, but we can say at this verse na siya ay nasa city gate. And at the city gate, nandun siya nakaupo. So it implies that time na meron siyang important position or meron siyang influence doon sa Sodom, kaya nandun siya. So that's an indirect evidence that for a time si Lot ay naging successful doon sa kanyang plano na pumunta. But all of these are only temporary, not eternal. So makita natin dito for a while na makikita na
nagtagumpay naman si Lot, yumaman siya, na-promote pa nga, and I think, and I do believe na this is one of the reasons why later on na natin ma-realize that we are disobeying God. We make decisions in our life na hindi natin isinangguni sa Panginoon, and there's this conviction from God, from the Holy Spirit in us na na mali ito, but we continue, and for a time parang makikita natin na naging successful tayo or naging para maisip natin na tama yung decision natin, and we continue to gaslight ourselves na ano ba na this is right, even though hindi natin ito ikinonsulta o hindi natin tiningnan or inalam yung will ng Diyos doon sa ating decision. But in all of this, dito din natin mapapatunayan na likas din likas ang katapatan ng Panginoon sa atin, bagamat tayo ay lumayo sa Kanya. Tayo ay Kanyang ililigtas sa kapahamakan kahit na tayo pa ang dulot nito. And katulad dito sa example ni Lot, hindi siya iniwan ng Diyos. Kung paano hindi siya iniwan ng Diyos bagamat hindi niya sinunod or hindi siya sumangguni sa salita ng Diyos, or hindi niya nakita yung eternal consequence ng kanyang ginawa, nandyan pa rin ang Diyos, hindi siya iniwan. Hindi siya iniwan ng habag ng Panginoon, gayon din ng kanyang katapatan, at tiniligtas siya doon sa kapahamakan. Kasi later on, sa kanyang pagstay sa lugar na ito, na talagang napakasama, siya ay um, at pinarusahan ng Diyos yung lupain na yon. Hindi siya hindi pumayag ang Diyos na pati si Lot ay madamay sa kapahamakan. Kaya i-deliver niya. So this is the positive things na nangyari sa kanya temporarily, temporary wealth, temporary success. Ultimately, it ends in destruction, but the mercies of God still remain, and His faithfulness you can count on in the times of trouble. Kahit tayo pa yung cause ng ating misery, or ng ating kahit consequence pa ito ng ating maling desisyon. And again, I would like to clarify na hindi nito ibig sabihin na okay lang na mamuhay tayo sa labas, kung sa labas ba, outside sa disenyo o sa design sa atin ng Panginoon, bagamat niligtas niya na tayo. Hindi rin kanais-nais yung mararanasan natin kapag malayo tayo sa Panginoon. Meron yung success, but I guarantee you na there's no peace in your heart when you continue to disobey or na lumayo sa kalooban ng Diyos. Ngayon, dumako naman tayo sa mga negative result ng desisyon ni Lot sa kanyang ginawang desisyon. Una, nalagay sa peligro ang kanyang buhay. Ayon, mababasa natin sa Genesis chapter 14 and verse 19. And this is natural kasi alam naman natin, di ba, na all of the wrong things, evil things, the things that we do not do, that are the sins that we do, um, kahit tayo ay pinatawad na, yung consequence pa rin ay may expect pa rin natin. Sabi nga ni Charles Spurgeon, those believers who conform to the world must expect to suffer for it. So yun, kaya hindi yun nangyari kay Lot. Hindi naging maganda ang kanyang buhay, sapagkat nung nanirahan siya doon, bagamat naging successful siya for a time, nagkaroon ng digmaan, nadakip pa nga siya, naging hostage pa, at kailangan pa siyang iligtas ni Abraham. Ano pa yung nangyari na again, naging successful siya for a time, then nangyari yung sa Sodom and Gomorrah, so wala rin. So ganun na nalagay pa siya sa alanganin, wala pa siyang nadala. And ano pa yung nangyari? Ano pa yung other negative result ng kanyang desisyon? Yan, hindi naging maganda ang kanyang konsensya sa lugar na puno ng kasama at kasalanan. We can verify that sa 2 Peter chapter 2 verses
verses 7 to 8. Bagamat siya ay umunlad at nagkaroon ng privilege sa lugar na yon, gaya ng nasabi nga natin kanina, yung konsensya naman niya ay inuusig araw-araw dahil nga araw-araw niyang na-witness yung kasamaan, yung kahalayan, pati na rin yung darkness na nakikita niya doon sa lugar na naging kultura na ba, na naging normal na ba sa na ano to, normal lifestyle na kung saan siya namalagi. And ito yung isa sa mga hirap na naranasan nating mga manampalataya din na kapag tayo ay lumayo sa Panginoon, there is this and kapag tayo ay na-expose ba, nakapunta ba tayo sa lugar kung saan nakikita natin na hayagan yung kasamaan ba, we have this guilt in our heart and discomfort na nararamdaman natin because we know and we are in fact um, discerning kung na mali yung ginagawa and that sin will ultimately harm the people na nakikita natin. So that is a confirmation to a true believer na meron tayong discomfort around sin. Sapagkat tayo ay namatay na dito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan at tayo ay binigyan muli ng buhay ng banal na espiritu. Binigyan niya rin tayo ng bagong puso. Na dati tayo ay makasalanan, patay sa kasalanan, hindi tayo aware, wala tayong nararamdaman na guilt or wala tayong heavy feeling because we are dead, we cannot respond. But when God saved us, na tayo ay nabuhay muli, we were pinanganak muli, we were born again, that is the time na yung heart natin din ay naging conscious na, naging alive na kapag nakikita tayo ng kasalanan, we have this discomfort. So yan, I guarantee na kung tayo man yung ma-witness natin yung kultura kung saan si Lot ay nanirahan during those times na kanyang pagsuway sa Panginoon, we will feel the same heaviness and uncomfortable feeling sa ating conscience. And ano pa yung negative na dulot? Si Lot ay unti-unting naimpluwensyahan ng um, ng kasalanan doon sa lugar. And what's the result? It's compromise. Sa ating patuloy na pagsuway ba sa Panginoon, hindi natin namamalayan na unti-unti na impluwensyahan ang ating puso upang makipag-compromise. And tawag dito na ilan na ba sa atin ang naging sobrang abala sa ating mga priorities na nag-atubili tayo minsan sa gawain ng Panginoon. Na sa sobrang pakabisi natin, um, sa sobrang pakabisi natin, na may time na na-ignore natin ba yung gawain ba para sa Panginoon. And over time, sa patuloy natin na pag-ignore ba sa tawag ng Panginoon to fellowship and to worship Him and to be gathered together, mapapansin natin na nababawasan ng ating passion sa mga bagay patungkol sa Diyos and sometimes we start to consider and think na okay lang or worse is na ma-adapt natin yung kaisipang nakukuha natin sa mundo base sa exposure natin doon sa lugar kung saan doon ba sa doon ba sa lugar kung saan alam natin na malayo ang loob ng Panginoon. So we can look at the example from the life of Lot dito sa Genesis chapter 19 verses 7 to 8 na though he has this bothered or uncomfortable conscience dahil nga naninirahan siya sa in the midst of wickedness, wicked culture, and immoral lifestyle na unti-unti na parang na-compromise na yung standard ba and yung values ni Lot. Sabi dito sa Genesis chapter 19 verse 7 to 8, sabi niya sa mga tao na tangkasan ng pagsamantalahan yung mga bisita ni Lot,
na huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may dalawang anak na dalaga, sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at huwag ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo, huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Kita natin dito kung gaano na-compromise yung ang kanyang um, ang kanyang life, ang kanyang moral values na para sa kanya it's okay na iba na kahit anak niya na lang yung mapahamak, wag lang yung kanyang mga bisita. Granted na he is concerned sa life ba ng mga tao doon, mga bisita, but the solution that he offered is still wrong, 'di ba? Na yung mas mahalaga pa yung life ng stranger na yung anak mo willing mong ibigay sa kanila at para mapahamak. So this is one of the sad effect ba ng buhay natin kapag malayo tayo sa disenyo ng Panginoon and hindi natin sinusunod yung kanyang command ba to be the salt and light of the world. Kaya kaya we should be careful na we should be careful dapat na tayo ang maging ilaw at asin ng sanlibutan and not the other way around. We are to influence others to lead them to Christ. We should be the influencer and not the world. Yan. So ano pa? Ano pa yung naging result ng ano pa yung naging result? Nawalan ng bisa ang kanyang patotoo sa mga tao. Mabasa natin dito sa Genesis sa verse 9 na sumigaw, nag-respond yung mga tao sa kanila, huwag kang makialam dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa sa kanila. Dito natin makita na yung virtue ba na pinakita ni Lot sa kanila ay hindi ganun ka compelling ba sa mga taga Sodom para sila ay magbago because his morals have been compromised and he has been living in the midst of wickedness na it is na para sa kanila ba it's hard to see kung it's hard to see ba na iba siya or iba yung lifestyle niya and kung sino ba yung Diyos na kanyang sinasamba. So, that is one of the sad na consequence ba na pati yung testimony natin na apektuhan. Um, it causes us na yung ating um, it causes us, di ba, na nawawalan ng katibayan or bisa ang ating testimony sa iba and it makes it hard para sa iba na mawin natin ang kanilang mga souls at maimpluwensya na kilalanin ang Panginoon. And ano pa? Ano pa yung nangyari? Na naapektuhan din ang pagsunod niya sa Diyos. Yan. So, yan. Based from what we can read dito sa Genesis chapter 19, verse 15 to 16, na yung ating obedience sa Panginoon ay naapektuhan din. We become unsure and undiscerning ng kalooban ng Diyos sapagkat tayo ay nasanay na hindi kumonsulta sa Panginoon or namanhid na tayo sa kanyang presensya. And dito natin siya parang mababasa rin natin sa verse na ito na yung command ng Diyos kay Lot ay urgent pero si Lot ay hesitant pa. Nag-aatubili pa siya na sumunod sapagkat yung heart niya ay naka-attach na doon or invested na doon sa kung nasaan man siya at that time na sa kanyang disobedience na ang ginawa na ng mga bisita niya, mga angels ay halos kalagkarin na siya palabas ng lungsod. So may it not happen sa ating mga believers na ma-harden yung heart natin sa patuloy natin na pagsuway sa Panginoon. We must become the light of the world
and we cannot accomplish being the light of the world if we are reluctant, if we are hesitant to obey God. And that is the um, negative effect ng buhay natin kapag hindi natin isinangguni sa Panginoon ang lahat ng ating mga desisyon. Lastly, dito, mababasa din natin na sa lahat ng mga blessings na ating naipon, na ating nakuha, kagaya na rin ni Lot, God will make us realize that valuing His blessings is idolatry and also foolishness. Sapagkat lahat ng mga blessings na nakakamit natin dito sa lupa ay temporary lamang at ito ay madaling masira at mawala sa isang iglap. Just like what happened to Lot. In a single day, with a snap of a finger, nawala lahat ng kanyang mga naipundar. Wala ng isa. Lahat yun ay natupok ng apoy nung pinarusahan ng Diyos ang Sodom. So sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap mula sa Panginoon, wag natin kakalimutan na mga blessings na ito ay temporary lamang at ito ay kaparaanan lamang ng Panginoon upang lalo tayong dumepende, na lalo tayong manampalataya sa Kanya at magamit ang mga biyayang ito upang sambahin siya at i-proclaim siya, and at the same time magamit ito to help believers and to also use it as an opportunity as well to testify to others about the goodness, about the mercy, the justice, the holiness and love of our God. So yan, then, so yan. Let us then be mindful, and at the same time let us always be sober. We cannot save ourselves, and maging realization din natin na we cannot do anything ng malayo we cannot do anything ng malayo sa Panginoon. And we cannot do anything as well kapag tayo ay sumusuway sa Kanya. God is faithful and merciful, but He is also wise. So let us put our faith sa Kanya to obey His word, to become the salt and light of the world. And how can we do that? Again, based from what we have studied from the life of Lot, unang-una, true success is only possible when we are in Christ. We cannot be the salt and light of the world if we are not rooted in Christ. For He is the true light, and He is our um, Savior alone, na kaya na siyang na siya lamang yung siya lang yung solusyon ba upang tayong lahat ay maligtas at the same time makakamit ng tunay na tagumpay sa buhay. Ano pa? We must remember um, we must remember that God commands us to become the salt and light of the world, and we become the salt and light of the world when we first worship the blesser and not the blessings. Pangalawa, we preserve our testimony by living peaceably with the people. Pangatlo, living the Word of God in our lives. And lastly, we make every opportunity to make Christ known in our lives. So, yan lamang po yung atin pong lesson for today's service, and may the life of Lot be a be an instrument para sa ating lahat ng mga manampalataya, na tayo ay palagi nang lumapit sa Panginoon, at kung tayo man ay nagkamali, tayo man ay nagkaroon ng mga maling desisyon, let the example of Lot be um, be um, be an instrument as well, na ma-realize natin na hindi pa huli ang lahat, that God is always there. He is always there for us, and He is willing to help us in the time of our needs, even though na sa atin man galing yung consequence ba ng atin pong suffering because of our continued disobedience in God. So yan lamang po, and
Thank you po sa bawat isa, and may God be glorified sa ating pong kalagitnaan. And before we end, let us have a prayer, short prayer again. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for this message that you have given us. Salamat po, Lord, sa aral po na amin po natutunan mula po sa example po ni Lot, the nephew of Abraham. And may you use this message, Panginoon, to remind us always to come to you, O Lord, to make us realize always, Panginoon, na Lord, without you in our life, without you in our decisions, in our lives, all of the things namin pong ginagawa ay walang kabuluhan, walang saysay at walang tunay na tagumpay, walang mararating na bagay na magbibigay po ng kaluguran sa iyo and satisfaction sa amin. Lord, help us to become dependent always sa iyo lamang, Panginoon, and tulungan mo po kami, Panginoon, sa pang-araw-araw. Lord, pray din po, Panginoon, sa oras pong ito, na kung meron pong nakikinig po sa amin, Lord, na hindi pa po sigurado, Lord, sa kanyang decision sa kanyang buhay, Lord, give him or her wisdom, Panginoon. And we pray din as well na magamit mo rin po ang message pong ito sa mga tagapakinig po na hindi pa po hindi pa po, Panginoon, nagdesisyon sa buhay na itiwala ang buhay sa iyo, Panginoon. Pray na i-open mo po ang kanilang mga puso sa oras pong ito, and tulungan po sila, Panginoon, na maunawaan po nila ang iyong salita and ma-realize po na sa kanilang sarili, Panginoon, na um, no one can no one can become successful nor have the satisfaction in life na wala ka po sa aming buhay. So Lord, open his or her heart, and may your word deeply dwell dwell in that person's heart, Panginoon, na maunawa niya po yung salita, makilala niya po at ma-recognize niya po sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, and na makita niya rin po, ma-realize niya rin po that Jesus Christ died for him, so that ang kanyang mga kasalanan, lahat ng kanyang makasalanan ay mapatawad at siya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo lamang po, Panginoon, nanggagaling. Pray din na magamit po itong message for us believers, Panginoon, to develop this passion and continue to live, having the passion to live for your glory alone. Salamat, Lord. Ito po aming dalangin. In Jesus' name, Amen.